Eto, mga kababayan, ano kaya ang mali kay Marcoleta? May mali ba sa kanya, mga kababayan? Bakit itong si Libiste ay kinukontra nitong si Rodante Marcoleta? Mga kababayan, parang meron akong nakikita sa Cabral Files na ayaw lumabas nitong si Rodante Marcoleta. Tama ba ako nang iniisip? Pare-parehas ba tayo? Mga kababayan, eto, pakinggan muna natin. I would like to recognize the Honorable Congressman from the First District, Batangas, Congressman Leandro. What can you share with the committee? Oh, thank you very much, Mr. Chair. I would be glad to answer any questions that you might have, specifically on the contents of the Cabral files. I also understand that DPWH is here, so perhaps they would be also well positioned to lead the discussion. But with Secretary Manny Bonoan here also, I believe this is a great opportunity to learn more about how the system of the budget allocations have worked. And I have here a printout of the list of over 17,000 projects, and they are actually divided into 12 major tags. Mr. Chair, it would be worth reading the major tags. There is a allocable of 401.3 billion, BINI 10 of 6 billion, BIP on top. Ano? Ano, Troll Army? Ngayon ko lang nalaman kung ano yung leverage. Matagal ko nang alam yan eh. No-stage nga niya. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako pinanganak kahapon. Para ngayon lang maintindihan yung sinasabi mong leverage. Then again, mga kababayan, sabi ko nga, bakit kailangan mong pichi-pichi? Bakit kailangan mong gamitin ito pang leverage? Bakit kailangan mo gawing Bombay? 'Di ba? Sabi mo, ikaw gusto mo matigil ang korupsyon, gusto mo matulungan ang gobyernong ito sa korupsyon, gusto mong matigil 'yan right away. 'Di ba? Eh bakit kailangan mong hindi pangalanan? Bakit ayaw mong ilabas agad-agad? Remember, mga kababayan, September 4 nga daw nakuha. Pero umabot ng almost or more than 3 months nung namatay na si Cathy Cabral, sa kanya palang inilabas. Anong mali? 'Di ba? Ano to? Panakot talaga. Oh, 'yun ang maling paggamit ng leverage. May mga pamamaraan na magagamit mo ang leverage sa tama. Pero ito, hustisya ang hinahanap natin. 'Di ba? Galit sila sa magnanakaw, galit sila dahil marami di umanong namatay dahil sa mga pagbaha na 'yan. So ibig bang sabihin itong si Leandro Libiste ay wala siyang pagmamahal sa mga kababayan natin? Pinag-antay pa ng 3 buwan? Oh, tuloy natin 'to. Of 33.4 billion, Senti 2025 of 100 billion, F1 of 10 billion, N1 Prio 1 of 20 billion, non-allocable of 61.5 billion, OPESAP of 8 billion, OT2 of 21.27 billion, Sandy of 14 billion. So lumalabas ngayon, natiwalang-tiwala ka kay Promil Kid na siya ay isang seasoned politician. Walang yang seasoned politician na to. Sarili lang niya. Ang ano lang niya. Yung leverage niyan, totoo, straightforward. Ang sasabihin ko sa'yo, mga Troll Army, yung leverage na sinasabi mo, ay mukhang gagamitin nitong si Leandro Libiste para saan, mga kababayan? Eh mukhang ano to pangligtas niya sa kanilang political 'di ba? Oh. Senators of Political 20.5 survival. billion and SMB/others of 25.6 billion. This is based, sir, on the copy that I obtained, as well as another copy that I have seen that was separately obtained from the DPWH. Yeah, may we ask the DPWH, are you familiar with the documents read out by
Congressman Libiste? No, Mr. Chair. We have no copy If of you are shown this a one. copy, can you attest to the authenticity of the document? Page, pakibigay nga isang kopya sa kay Undersecretary Bernabe. Kay Mart. This is just a printout po. Mr. Chair, if I may also call in Yusek Nick Conti from our planning service. Please take your seat. With your indulgence, Congressman, para lang makita natin kung properly authenticated ng DPWH. Okay. In the meantime, the members can ask questions while waiting for the DPWH to examine the documents. Mr. Chair, while the DPWH is also here, we also have the budget per district summary, which was also obtained from them that maybe the page can also give them. Ang kulit ni Troll Army, no? May sagot naman ako dyan, Troll Army, eh. Sabi niya, remember I was not crying or complaining when the previous DOJ was also executing the same plan under the name of case building up. Case build up, mga kababayan, iyan ay kailangan talaga, no? Para syempre, yung mga kakasuhan mo, mga kababayan, ay hindi lang basta kinasuhan mo, eventually, pag nakulong, bigla na lang makakalaya because of demurrer to evidence. Yung sinasabi mo na case build-up, it's not, hindi siya fit para doon sa hawak na Cabral files nitong si Leandro Libiste. Bakit kamo? Hindi naman siya DOJ. Hindi naman siya PNP. Hindi naman siya ombudsman. 'Di ba? Isa siyang kongresista. So ano ang niya sa atin, utang niya sa atin? Ang utang niya sa atin dapat taong bayan ang unahin. 'Di ba? Whenever or if ever na meron siyang hawak na ebidensya, dapat agad-agad ilabas niya ito. 'Di ba? Ilabas niya ito. Hindi siyang dapat mag-case build-up. Tandaan niyo po yan. Troll Army. Pulis ba siya? Hindi. DOJ ba siya? Hindi. Ombudsman? Hindi rin. So, hindi dapat. Case build-up ka dyan. Ha? Kahit case building pa yan sinasabi mo. O case building up, case build-up. Pero ako, case build-up yan. Hindi po para sa kanya yan. 'Di ba? Mali ka ata ng sinasabi. Yun ba trabaho ni Libiste mag-case build-up? Hindi. Ang trabaho ng isang kongresista, whenever you have a document, isang mahalagang dokumento na makakatulong para magturo kung sino yung mga korap, ang responsibilidad mo ay ilabas mo to agad-agad. Hindi itago mo to para magamit mo in your own privilege. 'Di ba? Para magamit mo to as your leverage. Hindi pwedeng ganoon. Kalokohan. Oh. Hindi, okay lang yan, Eddie Wow. Okay lang yan na hindi tumitigil si Troll Army. Kasi kahit pa paano nagkakaroon ng brainstorming. 'Di ba? Hindi naman ako papayag na kahit nakikita ko na gano'n, nagsasalita siya. 'Di ba? Kung meron ako, ididibang ko hangga't kaya ko. 'Di ba? Hindi naman siya nagmumura, kaya okay lang. Nandiyan si Troll Army. 'Di ba? Mr. Chair, yeah. We are comparing the documents now, and Go ahead. what we have is the second batch of documents pertaining to the district allocations budget allocations per district. As to the
first set of files given to us. We have no personal knowledge of these files. Can you make a quick perusal para ma-determine nyo alin ba dyan yung pwede nyo agad na masabing ang source talaga DPWH at masabi nyo hindi yung iba? Kung hindi naman, you can do it at a later date, ano? Kung gusto nyo yung iuwi. Mr. Chair, ito pong pangalawang set of files we can validate. Ito po yung hawak ko ngayon. Ito pong first set, we will have to look into this. Argo. But I would surmise baka ito po yung galing sa computer ni late Undersecretary Cabral. So yung second batch, we can allow him to proceed, ano? To Yes, Mr. Chair. digest o kaya iparinig sa atin sa public hearing na ito kung ano yung nilalaman. Yung second batch daw, okay lang. Mr. Chair, yung second batch actually na-post na rin sa Facebook nung Desyembre at summary lang naman po. No, I'm referring to the Blue Ribbon Committee records. No? Yung Facebook, hindi naman pwedeng gawin record ng Blue Ribbon. Correct. So you can discuss the second batch of documents if you wish. If not, then it's okay. So we can proceed. I'd be happy to answer any questions na lang that you may have po. But may I also add, Mr. Chair, that... Mr. Chair, sandali. Mr. Chair, Eto na. if the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the PWH. He is not even a staff of the PWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. I think what he can testify is limited only on how he was able to obtain the files from... Okay, mga kababayan. Alam niyo, kahit papano dito parang nagtaka nga ako. Binigyan ko ng double meaning itong pagsasalita na to ni Marcoleta. Bakit tinawag niya na incompetent, mga kababayan, itong si Congressman Libiste doon sa pag-authenticate ng Cabral files. Kasi sabi niya, wala naman itong wala talaga sa preparation, hindi siya kasama, wala talaga siyang kinalaman sa mga files na ito. Limited lamang doon sa kung paano niya na-obtain yung Cabral files. Ngayon, mga kababayan, sabi ng iba kanina nabasa ko, Teka, bakit ganun si Marcoleta? Parang kinampihan niya pa, mga kababayan, yung mga pangalan na nandoon. Di nga rin ako, nagtataka rin ako kung bakit parang si Marcoleta naging ganito yung salita niya. Sabi ko, was it that itong si Marcoleta ay merong nakitang pangalan? Mga kababayan, remember, itong si Yusek Cabral ay pinangalanan niya talaga si Pulong Duterte, mga kababayan, na merong mga allocables din to, na meron ding mga tawag dito, meron ding mga pondo, di ba? So, doon sa Davao, itong si Congressman Pulong Duterte, hindi kaya yun ang ayaw niyang mabuksan? Hindi, yun naman ay gawa lang ng aking malikot na kaisipan, mga kababayan. Pero sinasabi ko nga na tama naman yung sinasabi dito ni Marcoleta. No? Hindi pwedeng sabihin nitong si Leandro Libiste, mga kababayan, na yung mga files na yan ay kaya niyang i-authenticate. 'Di ba? Mga ka-GPnatics. Kasi sa loob pa naman, ito yung sinasabi kanina ni Troll Army na ito daw ay inahanda na ilabas pa konti-konti para magamit nitong si Leandro Libiste. Sabi ko nga, doon sa ginawa mo na 5-6, paunti-unti na paglabas, nagkakaroon ng question ng taong bayan. 'Di ba? Dahil ito ay soft copy, bakit kailangan tumagal ng almost or more than 3 months bago mo ito nilabas? Ang isipin ng taong bayan ay mukhang inaral mo muna. Mabuti sana kung inaral mo lang talaga. Paano kung dumating ang point, mga kababayan, na ito ay hindi na yung original? Na meron ng inedit dito. Meron na mga entries dito na hindi naman kasama doon sa original version. 'Di ba? Mga kababayan, and the only way na ito po ay ma-certify
ito po ay kumpara doon sa computer na hawak po ng ombudsman dahil yun ay hindi pa nagagalaw. So, hindi pwedeng magsabi si Libiste na ito yung tama, ito yung tama, ito yung mali, ito yung mali. Hindi pwede niyang sabihin ganun. Mga kababayan, hindi siya pwede. Ang pwede lang niyang gawin, ilabas yun, pero kung sino magsi-certify, wala na sa kanya yon. Hindi na po saklaw ni Congressman Libiste na magsabi, ito ay authentic. Ito ay ang original. Hindi pwede. Limited lang siya kung paano niya na-acquire. Pero sa magsasabi, kung ito ba yung original, ito ba yung katulad nung nandoon sa computer na hawak ng ombudsman ang makakapagsabi nun. O kung sino pa man, mga kababayan. Yun kasi yung pinagkuhanan eh. Yun mismo yung pinagkuhanan. Sa makatuwid, mga kababayan, yun lang yung pwede na ikumpara doon sa files na meron siya or hawak niya. Maliban doon, wala na, mga kababayan. O sabi ni Eddie Wow, inedit muna niya bago nilabas. Kaya nga mahirap paniwalaan na 3 buwan, mga ka-GPnatics, bago mo inilabas. Nung namatay na yung tao, saka mo pa inilabas. Kasi kung titingnan mo, sa umpisa pa lang, September 4, kung may nakita ka na kaagad, ito yung kopya. Ito yung original. Nanggaling ito doon sa opisina ni Yusek Cabral. Inilabas mo na kung wala kang intention na i-edit yun or may gawing kababalagan doon sa Cabral Files. 'Di ba? Pero kahit nasabihin mo na wala kang ginawa doon, sino maniniwala sa iyo? 3 buwan mong itinago sa baul. Sabi dito ni Eddie Wow, but then, even if the files are legit or not, Libiste has already made some news perhaps good enough for his political ambition. Oo. Pero mga kababayan, nakita rin naman natin na nasunog din siya dun sa kanya mga binibintang doon. 'Di ba? Maraming mga sablay doon sa kanyang inilabas. Mga kababayan, ng mga listahan ay mukhang yun ay old copy. Kasi nandun pa yung mga patay na, 'di ba? Kagaya ni Hagi Dorn, kagaya nung doon yung sa Bicol, mga patay na pero tumatanggap pa. Mga kababayan. Ang usapan 2025 budget, kailan ba namatay yung mga yon? 2024? Mayroon bang namatay ng 2023? Malabo. So hindi, para sa akin, mga kababayan, hindi talaga reliable. Sabi nga ni Boying Rimulya hindi, ba't nyo pinagpapansin yan? 3 buwan niyang itinago, tapos paniniwalaan nyo? Di ba? Dapat hindi na pinapansin yan, sabi ni Boying Rimulya. Sabi ni Troll Army, how can the ombudsman authenticate a document from DPWH? Hindi ka nakikinig, Troll Army. Siyempre, yung original, yung computer, yung CPU, na pinagkopyahan daw di umano nitong si Congressman Libiste ay ibinigay selyado doon sa ombudsman. So therefore, mga kababayan, they can compare yung hawak na Cabral Files di umano o Libiste file ni Congressman Libiste doon sa computer na nasa ombudsman. 'Di ba? Alright. So ayan.